Sa tabi ng ilog nagmula ang mga pinakaunang sibilisasyon sa mundo. Pero sa pagdaan ng panahon, sa pagdating ng mga kalsada, ang mga ilog unti-unting nawalan ng halaga. Pero sa mga lugar na malayo sa kabayanan, sa mga lugar na di naabot ng motorsiklo, sa mga sityong malayo na sa kamalayan ng tao, sa mga lugar tulad ng sitio na Suwa, Bungabong, Mindoro Oriental, sa tahanan ng mga katutubong mangyan, ilog ang nagsisilbing daan. Asul na asul ang langit, magandang sikat ng araw. Tamang-tama ang panahon para maglaro at magtampisaw. Pero imbis na laruan, ito ang pirming bitbit nila sa kabundukan. Ang akala mo'y inosenteng tawanan, katuwang pala'y mabigat na pasan. Asot dagang kagwa. Ang 14 anyos na si Ligawon ang pinakamalakas sa magkakaibigan. Kargador ng gabi at saging ang magkakaibigang Erwin, Marvin, Noel at Ligawon. Ba't wala kayo sa school ngayon? Nagabili po kami ng saging. Bumili kayo ng saging, pero nag-i-eskwela kayo. Opo. Kaso lang, ngayong araw, Dalawang araw po, 2 araw ang alin. ang absent po. Bakit kayo kailangan mag-absent sa school? Kailangan namin ng pera, pang-resist po. Kinabukasan, Biyernes, maaga kong nakita si Ligawon sa eskwelahan. Pero nagulat ako dahil ang mga kasama niyang bata, imbis na lapis at papel, gabi at kung ano nung produkto ang bitbit. Actually po, pag Friday, nangangalakal ang ibang mga bata po. So nagtatrabaho sila. Oh, So kapag Friday, konti lang talaga estudyante ninyo. opo. Yun po ang kadalasang nangyayari dito. Oo. Hindi rin po naman kayang pigilan ng mga magulang. Gustuhin man ng mga guro na pilitin ng mga batang mag-aral, paghahanap buhay ang tila mas matimbang. Hindi lang siya ang pinakamalakas, si Ligawon din ang pinakamatalino sa mga bata. Ligawan po ay medyo napapabayaan ng magulang niya, kaya nagtatrabaho siya ng kanyang sarili. Kasi ang president, magaling naman siya. Sa school. Sa school, magaling siya. Kaso lang, Pag every Friday, magpapaalam siya sa amin na mangangalakal muna po, sir. Kasi para magkapira, self-supporting siya. At pagkatapos nga ng flag ceremony, nagpaalam na si Ligawon para umabsent sa araw na iyon. Sa bundok dumiretso si Ligawon kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagtayo sila ng maliit na timbangan at matyagang naghintay ng mga katutubong bababa mula sa bundok. So, ang ginagawa nila tuwing araw ng Biyernes, mula doon sa mga taas ng bundok, bumababa yung mga bangon dito. Tapos, dito na ngayon nila kinikilo yung kanilang mga kalakal para hindi na nila kailangan pumunta dire-diretso sa bayan.
Makalipas ang ilang oras, nakaipon na ng marami-raming kalakal ang mga bata. Simula na ng kanilang kalbaryo bilang mga batang kargador. Hindi ko alam kung paano kinakaya ng mga batang ito ang bigat ng sako sa kanilang likuran. Sa bilis ng kanilang kilos at determinasyon sa kanilang mukha, ramdam kong tila nagmamadali ang mga bata. Nalaman ko ang dahilan ng kanilang pagmamadali nang marating namin ang isang puno ng mangga. Ito lang dito ating ilagay. Mali ang ating... Dito ko nakilala si Miriam, ang amo ni Naligawon. Yung pinakabayad dun sa kanilang pagdala, Yun ang ay dito ay 5. 5 piso ang bili. Oo. Pagkarating sa panluan ay 6. Eh di may piso May ngayon piso sila. sila sa 1 kilo. So kada kilo, piso ang kita nila. Piso ang kita nila. So dapat pala, Pag sila ay makabuhat sila ng 100 kilo para kumita sila ng 100. Paminsan-minsan, pinapayagan sila na kumutkot ng tinapay at biskwit. Hindi pa nakakapag-almusal o tanghalian ang mga bata noong mga oras na iyon, kaya ganun na lang ang pananabik nilang kumita. Ikaw, Erwin, anong pinaka-paborito mong pagkain? Ang aking kanin. Araw-araw ka ba nakakakain ng kanin? Minsan lang po. Eh, kapag hindi kayo kumakain ng kanin, anong kinakain? Saging. Saging. Dinala nila sa tabi ng ilog ang lahat ng kalakal. 1 oras ang kailangan lakarin at pasanin para lang marating ito. Nang marating namin ang ilog, akala ko pwede na silang magpahinga. Kung lalakarin ng mga bata ang bundok pababa ng bayan, baka abutin sila ng 6 na oras. Kaya ang ilog ang nagsisilbing daan at mga salbabida ang kanilang sasakyan. Sunod-sunod ang hampas ng malakas na agos, naglalakihan ng bato na aming dinadaanan. Isang maling galaw, maaaring bumangga ang iyong katawan. Pero kung malakas ang kabog sa aking dibdib, kabaliktaran naman ang nakita ko sa mga bata. Sanay na sila sa pagsakay sa agos, hindi na bago ang pagharap sa peligro. Dahil mababaw ang tubig nung oras na iyon, inabot kami ng mahigit 1 oras sa daang ilog. Nakakapagod ang sunod-sunod na hampas ng alon. Maya-maya, napadaan kami sa isang bahagi ng ilog na paikot-ikot ang galaw ng tubig. Sana hindi tumaob ang aking sinasakyan.